kampahin siya sa kaparaan ng kalugod-lugod sa kanya. At we're supposed to start our worship this morning. Sabi ko nga po kanina sa sa group chat, mag-start tayo ng alas 9. But nagkaroon ng mga aberya and we started at 9:30. Kung kaya siguro po ito po ay aking ipinamamanhik sa ating lahat na let us improve on our timeliness. Anyway, ang ating sinasamba naman ay walang iba kundi ang ating dakilang Diyos. So, let's make the commitment to be here on time on the succeeding and remaining Sundays of 2025. Yes. Do I hear an amen? Amen. Thank you, mga kapatid. So, ang akin pong ipaglilingkod na lesson sa umagang ito ay may kumagat na God's new creation in Christ. Ito po ay hindi na po bago sa ating pandinig. I have already shared this lesson way back 2022. Isa lamang pong paalala tungkol sa kalagayan ng isang Kristiyano sa harap ng Panginoon. Sapagkat kahihiwalay lang ng lumang taon, we are still in the first month of the year, and ang mga batian ay Happy New Year, ganun po. So, bago, marami kang makikita na may mga bagong gamit, bagong sapatos, anything new. No? Sa atin naman pong Kristiyano, kung wala naman po tayong bago, let us rejoice in the fact that in God, we are always new. Tayo ay laging bago. At kung atin pong makikita, yan po ay binanggit ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. The verse is flashed on our screen. Na if any man is in Christ, he is a new creation. Kaya't kung ang sino man ay naka kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. So lahat po ng naka kay Kristo, and we will ponder on that later. Lahat po ng naka kay Kristo, ang tingin po ng Diyos, bagong nilalang. And still in 2 Corinthians chapter 4, verse 16, sabi doon ni Apostle Paul, na although yung ating panlabas na kaanyuan, yung ating physical na pagkatao, naluluma, pero yung ating panloob, no? Yung ating inward man, ito ay nababago sa araw-araw. Sabi po niya, kaya nga hindi kami nanghihimagot. Sabi ni Apostol Paul, hindi kami napapagod. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, it is perishing, wasting away every day. Ngunit ang aming pagkataong loob, our inward man, is being renewed day by day. Ay nababago sa araw-araw. And if we look at this verse, mga kapatid, sabi ni Apostle Paul, if anyone is in Christ, yun muna titingnan natin, ano po ba yung ibig sabihin na ang tao ay naka kay Kristo. In Christ. It means, being in Christ means in a relationship or fellowship, in a saving relationship with Christ.
that person is part or member of the household of Christ or household of God. Yan po ay pinaliwanag uli ni Apostle Paul sa Galatians chapter 3 verse 26 and 27 na sabi niya, sapagkat kay Kristo Jesus or in Christ Jesus, you are all sons of God. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat ng sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Yun po pala ang proseso kung paano ang isang tao ay mapabilang kay Kristo. And if we look at the process, yan po ay pinaliwanag din ni Apostle Paul sa Romans chapter 6. Sabi po niya dyan, in verse 3 to 6, o hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo ngay nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay, sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. So, if we try to understand this verse that the Apostle Paul is explaining, sabi po niya, those who have been baptized into Christ are baptized into His death. At in the process, ang tao po, diba sabi po doon sa Acts 2:38, repent and be baptized, each one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. So in the process of baptism, if we ayun, mas malinaw siguro kung merong picture. Mga kapatid. The conversion process. Ito po, nung ang tao ay wala pa kay Kristo. When a person is still outside of Christ, outside of his relationship with Christ, ang taong yan, he has his sinful nature with him. Yung kanyang panloob, makasalanan. Bakit? Hindi pa napatawad. And when the person obeys the gospel by being baptized in water, the sinful nature dies. Namamatay. Sabi nga doon ni Apostle po sa ating binasa, Romans chapter 6, yung kanyang lumang pagkatao, yung kanyang sinful nature that is crucified with Christ, that died with Christ. Sa bautismo, ang tao ay hinuhugasan sa kanyang kasalanan. Napapatawad yung kanyang kasalanan. Kaya nga po, when a person gets out of the water, he became a new creature of God. His sins are forgiven. Siya po ay napabilang doon sa mga ligtas. Sabi po doon sa Acts chapter 2. And I want to focus on this, mga kapatid. Ito pong bagong pagkatao, as we have read a while ago, is being renewed day by day. Araw-araw po yan natin kailangan baguhin ang dual lesson ng God. The Apostle Paul is very fond of that phrase, renewing the mind, renewing self. So ito po ang proseso why a person becomes a new creature in the sight of God. So i-recap po natin, when a person is baptized into Jesus,
his old self was crucified with Christ, and he or she died to sin. And he or she comes out of the watery grave of baptism as a new creature. Bagong nilalang. Kaya katanungan, the next question is, paano ngayon mamumuhay? How should the new creature of God live his or her life? Binago ka na ng Diyos. Tinatawag ka sa iyong kasalanan. Ikaw ngayon ay isa ng bagong tao sa kanyang paningin mo. Paano ka ngayon mamumuhay? Hindi na po tayo mag-i-speculate, mga kapatid, sapagkat binigyan po tayo ni Apostle Paul ng kasagutan. Ito po ay ating makikita sa Ephesians chapter 4 to chapter 6. And I will turn now to Ephesians chapter 4, and we will start our reading in verse 22. Sabi diyan ni Apostle Paul, at inyong iwanan nyo na, sabi ni Paul, tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay ng nakaraan. Ito yung dati yung pamumuhay. Iwanan nyo na yan. Ang dating pagkatao na sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. At kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao. So you see that? You put on the new self, the new nature. Na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. So, how do we put on the new self? Kagaya nga sa question kanina, how do we live our lives as new creature of God? Ito po, sa pagpapatuloy, still in Ephesians chapter 4, in verse 25 to 28, doon po sa Revised Standard Version, meron pong heading yung section na yan na Rules for the New Life. In verse 25, sabi po niya dyan, kaya nga pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasalita about sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. The Apostle Paul said, put away falsehood. Bakit po? Ito po mga taong to, kahit sino naman, nung hindi ka pa na-convert kay Kristo, kung dati sinungaling ka, mahilig kang magsinungaling, mahilig kang magsabi na hindi totoo, ngayon ikaw ay isa ng bagong nilalang kay Kristo, you should speak the truth. Iwaksi mo na yung pagsisinungaling. Kasi po, ito pong kanyang sinulatan, they are men of or citizens of the city of Ephesus na very worldly and maraming mga sinasambang mga Diyos. And isa po ito sa kanilang mga pag-uugali. Kaya sabi ni Apostle Paul, ganyan kayo dati, pero ngayon na kayo ay bago nang nilalang kay Kristo, iwanan nyo na yan. Huwag na kayo magsinungaling. Instead, you speak the truth. And in the next verse, sabi po niya, ito po, kayo'y mga galit at huwag kayong mga kasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit, nibigyan daan man ang diablo. The Apostle Paul didn't say to them, huwag kayong magalit. Kasi imposible po yun, mga kapatid. As human, it's in our nature
na nagagalit talaga tayo. That's part of our emotion. Nagagalit tayo. Kung ikaw ay isang tao na hindi ka marunong magalit o hindi ka nagagalit, baka hindi ka tao. Kahit man yung pinakamabait na tao, nagagalit pa din. But the Apostle Paul said, it's okay na magalit. But do not sin. Halimbawa, galit ka. At iba kasi pag nagagalit, pag biglang napapamura. No? Nagmumura, gumagawa ng mga bagay na later on, they will regret. But that is not how a person who is in Christ should live his life. O pwede ka nang magalit, but do not sin, do not do anything stupid, do not do anything wrong. Huwag kang magmura, pigilan mo yung mo na makapagsalita ka ng hindi maganda sa iyong kapwa. Be angry but do not sin. So anger without sin. Moving on, sabi po niya doon sa verse 28, ang nagnanakaw, ito po, ay wag nang magnakaw pa. No? Yung kanyang sinusulatan, maaari, or maybe, in their past life, nung sila ay nasa mundo pa, mga makamundo pa, mahilig silang magnakaw o kumuha ng hindi kanila. Ang pagnanakaw po kasi, maraming uri, mga kapatid. Yun nga lang, mag-uwi ka ng simpleng bagay galing sa opisina mo. Pag nanakaw na yun, maganda tong bolte na to, iwi ko to sa bahay. Total, ako na magagamit eh. Pag nanakaw pa rin yun mga kapatid, because in the first place, hindi sa'yo yan. That is property of your office. Sabi ni Apostle Paul dyan, yung mga nagnanakaw, huwag na magnakaw. But, bagkus magpagal na igawa ang kanyang mga kamay ng maputing bagay upang siya ay maitustos sa kanyang sarili. Ganyan ba ang sinabi? Sabi ni Apostle Paul, rather, let him labor, working with his hands, the thing which is good. O yun po, isa pa po yun. No? Magtrabaho ka ng marangal. Magtrabaho ka ng marangal. Huwag yung, may trabaho na ako. Pero hindi marangal. No? Ang sabi ni Apostle Paul, working with his hands, the thing which is good, trabaho marangal, that he may have to give to him that needed. That he may be able to give to those in need. Hindi po sinabi ni Apostle Paul, mga kapatid, na magtrabaho kayo para masuportahan nyo ang inyong sarili. Pansinin po ninyo, did the Apostle Paul say that? No. Although, naturalmente po yun. Kaya ka magtatrabaho para hindi ka manghihingi, para masuportahan mo yung sarili mo. But, the point that the Apostle is driving here is yung makapag-share ka sa mga nangangailangan. Hindi pang sarili lang, hindi lang para sa sarili mo. Nagtatrabaho ka para masuporta mo yung sarili mo. That is good. Because that is a responsibility of a person who is in Christ. But the main subject here of the apostle is sa isang iglesia, yung kanilang pagdadamayan. Yung pagtutulungan, magtrabaho ka para meron kang maitulong sa kapatid na nangangailangan. Meron kang i-share doon sa nangangailangan. Hindi lang yung sarili mo ang iniisip mo.
So, you work in order for you to have something to share with those in need. Ang sinusulatan po niya dito yung mga saints, mga banal sa Efeso. But hindi po dyan, anong tawag nito? Exempted or excluded yung mga hindi banal. Sabi nga ni Apostle Paul din sa Galatians chapter 6 na do good sa lahat. Gumawa ka ng mabuti sa lahat. Especially sa mga kasambahay sa pananampalataya, sa mga kapatid sa pananampalataya. So, yung mga nagnanakaw, wag na magnakaw, kundi magtrabaho ng marangal para merong itulong sa mga nangangailangan. Let's continue. In verse 29 to 32, ito po, sabi po niya diyan sa verse 29, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Kung dati, nung ikaw ay wala pa kay Kristo, mahilig kang magsalita ng masasama, ngayon na ikaw ay nakay Kristo na, ay iwanan mo niya. Wala nang dapat na masamang salita na mamutawi sa iyong mga o marinig mula sa iyo. Hindi po pwedeng sabihin, ay, nakasanayan ko na Brad, nakasanayan ko na kasi na pagka nagugulat ako, may nasasambit ako. Ano? Sanayin mo din na pag nagugulat ka, wala kang mabanggit. It takes practice, mga kapatid. It takes effort. Pero kaya, no? Sabi diyan, that it may impart grace to those who hear. So, as Christians, we need to speak words that edify and encourage. Yung mga namumutawi dapat sa bibig natin, yung mga salitang nagpapalakas sa ating mga kapatid at nag-i-encourage sa kanila. Oh. Continue. Sabi po niya diyan, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Now, ito pong verse na ito, ang sabi po diyan, do not grieve the Holy Spirit of God. Sa Greek po niyan is lupeo, na ang ibig sabihin ay to make sorrowful or to make sad. Nalulungkot yung Espiritu Santo. Paano? Do not grieve. Paano natin huwag mapalungkot yung Espiritu Santo? And if we read other parts of the Bible, babasahin ko po yung nasa Isaiah. Just one verse, mga kapatid. Isaiah 63 verse 10. Ganito po ang ating mababasa dito. Ngunit sila, ang bansang Israel, ay nangaghimagsik. They become rebellious. At namanglaw ang kanyang banal na espiritu. And vexed his Holy Spirit. Therefore, he was turned to be their enemy and he fought against them. So, that is one way wherein we grieve the Holy Spirit of God when we become rebellious. Kung tayo po ay naging
mapanghimagsik, yung matigas ang ulo, being rebellious, we make the Holy Spirit sad. And so, the opposite of that is being obedient. Maging masunurin tayo doon sa utos ng Diyos upang hindi mamanglaw ang Espiritu Santo. And then, sabi po niya diyan, at lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan, panglilibat, ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. So, I need not expound on this, mga kapatid, kasi self-explanatory po ang mga description na ito. No? Bitterness, palagi ka na lang bitter, palagi ka na lang nega. Wrath, palagi ka na lang galit. No? Wrath and anger. And clamor, ayan, kadaldalan. Sabi po dito, kadaldalan. Panglilibat. Pagiging marites. No? Ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala, pati yung masasamang akala, mga kapatid. Hindi na dapat yan ginagawa ng isang Kristiyano. And instead, anong ipapalit natin dyan? Magmagandang loob kayo sa isa't isa, sabi doon sa susunod na verse. Mahabagin, magpatawaran kayo sa isa't isa. So, be kind to one another, tender-hearted, and forgiving to one another. We continue with the next chapter, chapter 5. Chapter 5, verse 3 to 7. Sabi po niya, ngunit ang pakikiapid at lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag man lang masambit sa inyo o gaya ng nararapat sa mga banal. So, there should not be a hint of sexual immorality or any kind of impurity or greed, because these are improper for God's holy people. Wala naman po siguro dito sa atin na gumagawa ng sexual immorality. And all kinds of impurity. And greed. Pero ito pong greed, kasakiman, yan po ay madaling magawa, mga kapatid. In fact, if we give in to greed or covetousness, ang magiging resulta po niyan, lalayo tayo sa pananampalataya. Iiwan natin ang pananampalataya. Because what we want is everything for ourselves, di ba? Ganun yung kasakiman eh. Hindi ka makontento. And sabi po niya, o ang karumihan man, o mga mangmang na pananalita, o ang mga pagbibiro na di nararapat, kundi kayo'y magpasalamat. So, there should be no obscenity, yung mga usapan na sabi diyan, foolish talk or coarse joking. Yung mga usapan na walang katuturan, tapos mga mahahalay. I don't know with you, mga kapatid, pero may share ko lang. Sa office po namin, yung mga ganyan.
May mga ganyan na mga kaopisina na ano na full of obscenity yung kanilang mga pananalita. Tapos yung kanilang pagmumura ay parang ano na, very common na. Ang sabi ni Apostle Paul diyan, wag nawang makita yan sa inyo or wag nawa tayong makibahagi sa mga ganyang gawain. So let us refrain from obscenity, foolish talk, or coarse joking. Wag nawa. Wag nawa tayong join or makitawa sa kanilang mga joke na malalaswa or walang kabuluhan. For of this you can be sure that no immoral, impure, or greedy person has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no one deceive you with empty words, for because of such things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. So, in short, mga kapatid, sabi niya ni Apostle Paul, be pure and contented. Tapos, continuing on with Ephesians chapter 5 in verse 23 to 28, ayan naman po yung kanyang payo sa mga mag-asawa. Sabi po dyan, the wives, submit yourselves to your own husbands as unto the Lord. Magpasakop kayo sa inyong mga sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Yan po ang katungkulan ng asawang babae. Siya yung magpasakop siya. Submit to the authority of the husband. And the husband naman, huwag niyang i-exploit yung kanyang authority, but instead, sabi po diyan in verse 25, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia. Just as Christ loved the church. So, ought men to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. So, that is the admonition to husband and wife. In short, wife should submit to their husband, and husband are to love their wives. Ibibilisan ko na lamang po mga kapatid. And in chapter 6, ito naman po yung payo sa mga anak at saka sa mga magulang. Para po sa atin ng mga anak, ang sabi po diyan, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina na siyang unang utos na may pangako. Ito po yung unang utos na may pangako. Ano po yung pangako? Verse 3. Upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay ng malaon sa lupa. Kaya yung mga anak, madalas mga kapatid, yung mga anak na swail sa magulang, hindi tumatagal ang buhay nila. It's either hindi sila umaasenso or hindi tumatagal ang kanilang buhay. Bakit? Namamatay ng maaga. At yan po ang pangako ng Diyos. That is a promise of God.
upang yumaon kang mabuti, that it may be well with you, and that you may enjoy long life on the earth. And for the parents, sabi po dyan, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. Do not provoke your children to wrath. Instead, inyo silang turuan ayon sa saway at aral ng Panginoon, but bring them up in the training and instruction of the Lord. That is the primary responsibility of parents to their children. Yung turuan mo sila sa pamamaraan ng Panginoon. Guidance and training in the Lord. Kaya nga po, yung ating mga anak, as early as maliliit pa yan, sinasama na natin sa church para natin train na sila. Di ba meron sa Proverbs 22:14? Sa Proverbs po, mga kapatid, train up a child in a way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. Obligasyon po yan ng magulang. Huwag ipamungkahi sa galit yung kanilang mga anak. Kundi, turuan sila sa saway at aral ng Panginoon. Kaya po yung mga yung mga household na walang good and stern leadership ng head of the family. Pansinin po ninyo mga kapatid, yung mga bata, yung mga anak, lumalaking pasaway, lumalaking walang galang, menace to the society. Let us continue. So, children are to honor and obey their parents, and parents are to nurture their children in the discipline and instruction of the Lord. And then verse 5 up to verse 9, ito naman po ay para sa mga slaves. Noon po kasi, sa panahon ni Apostle Paul, merong mga alipin, mga slaves, at merong mga master. Sa panahon po natin ngayon, yan po yung amo at saka katulong. O pwede din po, employer at employee. Kaya sabi po dito, ang slave, mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon. So, slaves, you are to obey your earthly masters with respect and fear, with sincerity of heart, just as you would obey Christ. You are to serve your master or your employer with integrity. Yung pagrespeto sa kanila, may sinseridad, na kung papaanong sinusunod ninyo si Kristo, ganun din sa ating mga amo. Hindi yung susunod lang tayo kapag ka nandyan sila, nakatingin. That is not serving with integrity. Yun bang, si boss, magsipagsipagan tayo. Hindi po. Tayo yung magtrabaho,
wala mang nakakakita sa atin o meron. Kasi merong nakakakita sa taas. And that God knows what's in our hearts. Kung talagang taos sa puso yung ating paglilingkod. Yung mga master naman, sabi diyan, you treat your slaves or you treat your employees in the same way. So, employees, serve your employers with integrity. Employers, treat your employees with kindness and respect. Yan po. Meron man po dito sa atin na may-ari ng kumpanya. Kung meron po dito sa atin na may-ari ng kumpanya or nagpapasweldo ng mga empleyado, sabi po ni Apostle Paul, you treat your employees with kindness and respect. At yun naman pong mga empleyado, you serve your employers with integrity. So, in summary, yan po ang summary. Kung ito po yung ating dating pagkatao, no? We are fond of saying falsehood. We tend to get angry and commit sin, we steal, and so on. Ito na po ang dapat na maging pag-uugali ng isang bagong nilalangkay. So, in conclusion, mga kapatid, people who obey the gospel and have been baptized, I'm stressing that point, are forgiven of their sins. As such, they died to their own sinful nature. And when that person arrives from the waters of baptism, that person become new creature in the sight of God. At bilang bagong nilalang, ikaw ay dapat na mamuhay in a manner worthy before God. Which is, yun po yung nabasa natin, Ephesians chapter 4 to chapter 6. So as we go on this 2025, let us always remember na we have acquired a new self when we obey the gospel. But this new self should be renewed day by day. Not only every Sunday, but day by day, we should renew ourselves. And therefore, we should live each day of our lives as new creatures. Meron pong tanong? Wala. Let us continue. Salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po i-awit ng isang hymno and then let's proceed to the